Assalamualaikum and good day everyone. I am Junaidi Sanawi, and for this video we will be discussing the all-out war in 2000, a major military campaign launched by the Philippine government under President Joseph E. Estrada against the Moro Islamic Liberation Front or the MILF. Pag-uusapan natin kung bakit idiniklara ni dating Pangulong Joseph Estrada ang all-out war, ano ang mga naging dahilan nito at ano ba yung mga naging epekto o impact nito sa komunidad. Now, the very first question is, bakit nga ba idiniklara ni dating Pangulong Joseph Estrada ang all-out war? So ito yung mga dahilan. Ang pangunahing dahilan ay ang pag-atake sa Kauswagan, Lanao del Norte, kung saan sinalakay ng puwersa ng mga MILF ang mga bayan doon and took civilians as hostages. Dahil dito, lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Noong March 21, 2000, inihayag ni Estrada ang all-out war upang supilin ang MILF, pigilan ang kanilang mga pag-atake at mabawi ang kontrol ng pamahalaan sa ilang bahagi ng Mindanao. The government, they believed that strong military force would pressure the MILF to stop fighting and return to peace talks. So yun yung mga dahilan kung bakit idiniklara ni dating Pangulong Joseph Estrada ang all-out war in 2000. So ngayon naman, aalamin natin kung ano nga ba talaga ang nangyari during that time. Naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng malawakang operasyon laban sa mga kampo ng MILF. Gumamit ang militar ng malalakas na sandata kabilang ang airstrikes, artillery, at malalaking pangkat or maraming pangkat ng mga sundalo. Noong March 22, 2000 naman, nagtungo si Pangulong Joseph Estrada sa Kauswagan, Lanao del Norte at dito niya tuluyang ipinatigil at isinuspindi ang peace negotiation sa MILF. Dahil dito, nagdeklara naman ang MILF ng all-out jihad laban sa pamahalaan at umatras ang kanilang peace panel mula sa negosasyon. Nagtapos dito ang tinatawag na domestic stage ng usapang pangkapayapaan. Mula June 2000 hanggang February 2001, nananatiling suspendido ang peace talks nang walang naabot na kasunduan sa mahahalagang issue. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari ay ang pagbagsak ng Camp Abu Bakar, ang pangunahing kampo at central symbol ng MILF. Itinuturing itong malaking tagumpay para sa pamahalaan. However, habang may military gains ang gobyerno, malaki naman ang naging pinsala nito sa mamamayan. Thousands of families were affected. Many civilians were forced to flee their homes, which leads to major humanitarian crisis in Mindanao. Later that year, nagkaroon ng mga pambobomba sa Metro Manila noong May 30 ng Disyembre taong 2000. Ikinamatay ng 22 tao at ikinasigat ng marami. Itinuturing itong ganti mula sa mga grupong militar sa MILF at ipinapakita nito na ang tensyon ay lumabanang lampas Mindanao. So yun yung nangyari. So ngayon naman, ano nga ba yung naging epekto o naging impact nito sa komunidad, sa mga tao, sa mga bayan natin, and so on. Nagresulta ang digmaan ng malawakang paglikas ng mga sibilyan. Daang libong tao ang nawala ng tahanan at namuhay sa mga evacuation centers. Maraming bata ang hindi nakapag-aral at maraming komunidad ang natrauma sa pangyayari. Lumalim ang hidwaan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyanong komunidad. Nawala ng tiwala sa isa't isa at lumaganap ang takot at galit. Nahirapan din ang mga sumunod na administrasyon na ipagpatuloy ang mga usaping pangkapayapaan.
Even though the government captured many MILF strongholds, the conflict did not bring complete peace. Instead, nagkaroon ng retaliatory violence tulad ng mga bombings sa Metro Manila. Nagbago rin ang focus ng militar mula sa paglaban sa mga komunista tungo sa pagsugpo sa mga grupong secessionist. Sa mga sumunod na taon, muling nakipag-usap ang pamahalaan sa MILF. Ang mga aral mula sa all-out war ay nakatulong sa pagbuo ng mga kasunduang pangkapayapaan na kalaunan ay nagbigay daan sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. The all-out war in 2000 was a major turning point in the Mindanao conflict. Estrada declared the war because of the Kauswagan attack. The military captured key MILF camps like Abu Bakar camp, but the war also brought massive sufferings, civilians displaced, and retaliatory violence. Its impact shaped national security, social relations, and the peace process for many years. In recent events, the situation in Mindanao reminds us that peace remains fragile. Kahit may malalaking pagbabago mula noong all-out war noong 2000, ang insidente noong November 24, 2025, kung saan 5 BIAF, MILF, at 2 MNLF ang napatay, ay nagpapakita na may mga grupo pa rin nasa sangkot sa karahasan. The MILF AHGAG strongly commend the attack as brutal crime and call for transparent investigation, justice for the victims, and cooperation to avoid further conflict. Ito ay paalala na kahit may mga peace agreements na, continuous effort, dialogue, at accountability ang kailangan para mapanatili ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. That's end my discussion, and I hope you guys learned something today. Again, this is Junay T. Sanawi from Group 1.